Excited na ba lahat? 4 na araw na lang ay Pasko na. Kamusta kayong lahat? I hope everything is well. Dito nga nakikita nyo, nagsusugba ako ng bangus. Alam nyo ba na mas mainam mag-grill ng bangus na gamit ang two-sided grill? I-explain ko maya-maya kung bakit napaka-importante magkaroon ng double-sided grill. Nakaraan nga, nagprito ako ng pomfret at ng bisugo at yung uling na pinagprituhan ko ay ginamit ko sa pagsugba ng bangus. Kapag nagpiprito kasi tayo or nagsusugba ng bangus, palaging dumidikit yung balat ng isda kung saan natin ito niluto. Sa prito kasi dumidikit yung balat ng isda kapag hilaw pa ito. Kaya importante na kontrolin yung apoy at hintayin na maluto yung pinipritong isda bago baliktarin. Samantala kapag nag-grill naman tayo ng isda, dumidikit yung balat ng isda kahit luto pa ito sa grill dahil mainit pa yung grill at mainit pa ang isda. Hintayin na mag-cool down ang isda saka ito tanggalin sa grill. O diba, perfect na sinugba na bangus. Dahil nga sa sobrang pagka-perfect ng pagsugba ko ng bangus, parang ayaw ko na itong kainin. Ang ganda kasi tignan, lalo pat nakakatakam din. Masarap na ito kapag may sausawan na suka, kalamansi at saka sili. Pero may namiss akong luto sa sinugba na bangus. Yung bangus na sinabawan sa munggo at may halong gata. Sa Iloilo kasi may maraming version ng tinola na sinugba na bangus. At isa sa gusto kong tinola sa sinugbang bangus ay may halong nilagang munggo at gata. Sa probinsya namin, nilalagyan pa namin ito ng dahon ng kalabasa. Kung wala namang dahon ng kalabasa, pwede naman malunggay. Pasintabi na lang sa aking cameo appearance dito dahil piniflex ko yung bangus at ang binili kong wooden plate. Matagal ko nang pinangarap na bumili ng ganitong klaseng wooden plate na talagang top grade ang quality. Dahil nga top grade, isa lang ang nakayanan kong bilhin. Anyway, dito na tayo sa gisa-gisa portion. No? Alam nyo na kung anong gagamitin natin sa paggisa. Importante talaga na may kamatis. Isinama ko na din ang paminta sa paggisa. Pagkatapos kong maigisa at nag-caramelize na nga yung kamatis, nilunod ko yung nilaga kong munggo. Kapag wala kang time sa pagluto ng ganitong ulam, kasi nga magsusugba ka pa at maglalaga ng munggo. Kapag plano mo in a week na magluto ng ganitong klaseng ulam, pwede mo itong isingit in different days. Kunwari isang gabi meron kang 1 hour extra time, habang nanunood ng TV maglaga ka ng munggo. Kagaya ng ginawa ko dito sa bangus. Dahil nakaraang araw nagprito ako ng mga isda kaya sinabay ko na rin ito sa pag-grill. O diba, para-paraan lang talaga kasi nga minsan meron tayong araw na sinisipag tayo magluto. At yung pwedeng isabay na natin para hindi ito abala sa susunod na araw na kapag tinatamad naman tayong magluto. At nakita nyo naman, ang bilis ko lang matapos itong aking nilulutong ginataang munggo na may sinugbang bangus. Nagisa-gisa lang ako at maghintay na kumulo. Yun nga lang, kinulang talaga tayo sa talbos ng kalabasa. Talbos ng kalabasa kasi ang partner nito. At ito na nga, it's time to eat na. Ay grabe talaga ang cravings ko dito, mga 16 na taon. Ang laging luto ko kasi sa bangus yung pakas na grill at saka pakas na prito. At ngayong taon lang talaga ako naglakas loob na magluto ng ganitong ulam. Halik kayo, kain tayo, kanin na lang ang kulang. Kayo, anong gusto nyong luto sa sinugba na bangus?